Kumusta? Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doktor kasi nga nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Gumawa na ng group chat? Ay, wow! Nagsimula nung summer. Christmas party planning starts now! Uy! Legit! Sa Pinas, September pa lang, vibes na agad. Parang December 24. Simbang gabi feels, hamon at queso de bola cravings. At syempre, endless videoke hanggang madaling araw. Spread the love, good vibes, at syempre, pamasko! It's beginning to look a lot like Christmas. Merry Christmas! Kahit September pa lang! Huwag mo sabihin, radyo! Huwag mo sabihin, radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Baby Toby! Baby Toby. Good morning, Tonga! Good morning! Same, pero iba. We are number 1, 6.7 Energy FM, Pangga. Kung wag mo sabihin radyo, sabihin mo oras sa mong kabuluan. Pangga, check your time. It's now 8:29 on the clock. Good morning, good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. And at syempre, good morning din naman sa mga pangga natin dyang may pausbong na tigiyawat sa ilong. Alam nyo, yun yung masakit no? Yung tipong pausbong pa lang ang inyong mga pimple. Aminin nyo. Hindi nyo mahawakan, hindi mo makurot ang iyong ilong, di ba? O kung ano mang parte ng iyong muka kapag may pausbong kang tigiyawat. Napakasakit. Mas masakit pa yon kesa sa breakup nyo ng ex mo, di ba? Ay no, kaya naman good morning sa mga pangga natin dyang nagkukot-kot ng kanilang mga tigiyawat. Uy, wag nyo naman po yung tirisin, ha? Alam kong sobrang nakaka-tempt, no? Na paputukin yung tigyawat nyo. Been there, done that. At ayun, tignan nyo mukha ko, tigidig. Diba? Kaya naman good morning naman no, sa mga pangga natin dyang makikinis. Hello po. Yung tipong merong skincare routine na talaga nga namang hindi sila tinatamad. Sa isipin mo, no, kapag ikaw ay mag-skincare, no, bago ka matulog, mag-i-skincare ka. Tapos, after naman nun, di ba, tulog ka na, gigising ka, maliligo ka, papasok ka sa trabaho mo. Bago ka pumasok, bago ka umalis, mag-i-skincare ka na naman. Di ba kayo tinatamad? O sadyang nasanay na talaga kayo, no? Pero well, it shows naman, no? May resulta naman talaga yung paghihirap nyo, yung pagpapakasipag nyo, di ba? O, tignan mo, yung skin mo ngayon, napakaganda. Flawless na flawless. Glass skin, kumbaga, no? Parang kuri-kurian ka na dyan. Kapag natamaan ng ilaw, ay nako, para kang may stoplight o para kang may ring light, di ba?
Ganda-ganda. Kaso nga lang, ang masaklap dito, glass skin ka nga, wala ka namang jowa. Yun lang yung nakakalungkot doon. Oo, alam mo, meron pa naman akong nabalitaan ngayon, no, mga pangga. Meron akong nabalitaan na kung saan meron daw seat sale ang isang airline dito sa Pilipinas. Diba? Kaya naman kung gusto mong magbakasyon, diba? Eto na yung time mo. This is your sign, no? Kasi nga naman daw, meron daw silang $299 na seat sale, diba? At ito raw ay magtatagal hanggang September 15. Kaya naman kung ako sa inyo, no, kung nagbabalak kayo na pumunta, no, ng Iloilo, Bacolod, Bohol, Cebu, pwedeng-pwede yan. At syempre kung gusto mo naman international, no, punta daw kayo ng Macau, Hong Kong, Taipei, Kaohsiung, and many more. Diba? Oh, this is your sign, no? Kung may jowa ka man ngayon, no, edi go, diba? Yayain mo na yung jowa mo na mag-travel kayo, no? Alam nyo sa Bohol, no, marami dyang pwedeng gawin. Actually, gusto kong pumunta ng Bohol kasi nga naman, meron daw dyan bungee jumping. Gustong-gusto ko mag-ganon. Ang tagal na. Tagal ko nang gustong gawin yon. Kaso nga lang problema, wala naman tayong andakels or pera, di ba? Ang hirap, no? Gusto mo mag-travel, kaso nga lang problema mo, wala kang pera, wala kang budget, no? At the same time, wala kang namang kasama. Tapos sa Cebu, ayan, alam ko, balita ko, no? Ang dami kong nakikita sa TikTok, no? Na ang daming magandang beach dyan sa Cebu. At meron din silang canyoneering. Ayan, experience ko na yun. Sa canyoneering na yun, no, ang ginagawa ko doon, or ang ginawa ko doon, ay tumalon sa mga matataas na lugar. Di mo kinaya yun, par. Kasi ganun yung mga gusto ko, no? Yung karamihan sa mga pangga natin, yung adrenaline natin, talagang nag-spike up talaga, no? Talagang gustong-gusto natin tumalon, yung mga matataas na palapag, no? Ay, nako, wala tayong fear of heights. Kaya naman, no, why not coconut? Try mo rin naman. Kung gusto mo naman, medyo, alam mo na, big time international ka, di ba? O, kung gusto mo rin ng baby, no? Pakita yung school ng F4, punta ka naman ng Taipei. Oo, ng Taiwan, di ba? Ay nako. Taiwan. Napunta na ako doon, by the way. Last 2023 ata. Nakalimutan ko na. Basta yun, punta ako doon. Yung maganda naman siya. Hong Kong Disneyland. Kapatid ko kakagaling lang ng Hong Kong nung nakaraan, no? Tapos ayun, kasama niya jowa niya. Diba? Nag-date sila doon. Sana all, no? Yaman ang kapatid ko, no? Kaya hello sa'yo, Meryl, no? Libre mo naman ako. And speaking of ka-date, no? Bagong-bago na naman to. Oo, sa terminolohiya ng mga Gen Z. Meron na naman ako nabalitaan. May natutunan na naman ako. Oo, meron na naman daw bagong term ang mga Gen Z tungkol sa mga dating scene na ito. Oo. Pero matanong ko muna kayo, no? Naka-experience na rin ba kayo ng or may nakakilala na rin ba kayo ng someone na nakikipag-date lang para sa clout? Oo, clout. Gusto lang sumikat, ganun. Ako, may tawag na rin dito ang mga Gen Z. Ang tawag dito ay throning. Ayan, correct me if I'm wrong, ha? Kasi hindi pa ako pamilyar dito. Gen Z ako, no? At the same time, kasi naman lumaki ako sa mga millennial yung henerasyon. Pero ayun na nga. Throning daw ang tawag kapag ikaw ay nakikipag-date sa clout lang ang habol sa'yo. Yun. O, kasi nga naman ang sabi dito, no? Ang throning daw ay someone who chooses a partner mostly for their social status, influence, or popularity instead of a real emotion bond. Ay nako, gusto lang yung status niya. Ayaw or hindi niya to minamahal ng dahil sa tunay na emotional bond. Alam niyo, may kanta tungkol dito eh. Oo, may nagsulat si Charlie Puth dati ng isang kanta na alam niyo yung Attention. Sinulat daw yan ni Charlie Puth
dahil nagkaroon daw siya or nakipag-date daw siya sa isang babae na yung social status niya lang daw ang habol niya. Yung influence, yung kasikatan ni Charlie Puth, no? Gusto ko sana patugtugin kaso sadly wala tayo sa playlist nun. Maiyari ako, diba? Pero ang sakit nun, no, mga pangga, no? Isipin mo, no? Ikaw, sabihin na natin sikat na sikat ka. Oo, malaki yung empire mo, no? Mataas, di ba? Tapos makikipag-date sa'yo, na-fall sa'yo, or nagustuhan ka nung isang tao nang dahil dyan sa influensya mo. Patay tayo dyan. Yan yung mga mahihirap, no? Sa mga influencer ngayon, lalong-lalo na kapag ikaw ay naghahanap ng mga kadate. Kasi hindi mo alam kung mahal ka ba talaga nila or minahal ka ng dahil sa social status mo. Sa karamihan nga ngayon, no? Gustong-gusto na sumikat, di ba? Sa social media, sa Facebook, sa TikTok, no? Sa Instagram. Ayan, karamihan sa kanila gustong-gusto na sumikat. Bakit? Kasi nga naman, may mga brand deals. Ayan, endorsements, di ba? Minsan din naman kasi kapag magpo-post ka, kapag madami yung iyong followers, no? Babayaran ka kahit mismo sa isang post, no? At yung post na yon, ay nako, sobra nga naman talagang mahal ng bayad sa'yo. Paldo-paldo ka na naman, kaibigan. Yun yung maganda doon eh, no? Yung part na paldo-paldo. Oh. Kaya naman karamihan, no, sa mga kabataan ngayon ay talagang sinisik nila yung tao na ma-influensya. Lalong-lalo na sa social media. Ay naku, ako yan, no? Hindi ko gagawin yun. Oo, bakit? Kasi kaya ko naman eh. Diba? Tsaka ang gulo ko yan, no, kapag sumikat ka. Pag famous ka, tapos introvert ka, no? Paano gagawin mo nun? Kunwari ganito, pagkakaguluhan ka sa isang mall, no? Tapos gustong-gusto mo lang naman mag-mall, mamili, di ba? Mag-grocery, no? Pero hindi. Alam nyo, meron ako nabalitaan, no? Isang interview to kay Marian Rivera. Nitong nakaraan lang. Dahil nga raw sa kanyang anak, medyo madami daw nagpapapicture. Kasi syempre, ang ganda nga naman talaga ng anak niya. And at the same time, anak siya ng isang Marian Rivera at Ding Dong Dantes lang naman, no? Grabe. Wow. Kasi yun, ipinaliwanag nila kay Zia or kay Zino na ganito kasi yung trabaho nila mami at daddy. Kaya ayun. At humingi rin sila ng tawad, no, sa kanilang mga anak dahil nga naman kung hindi daw nila ito yung trabaho, hindi daw nila alam kung ano yung magiging buhay. Yun po yung sabi. Hindi man verbatim, no, pagkakasabi, no? Pero you get the idea, di ba? So yun, parang medyo hindi para sa lahat, no, yung pagsikat, di ba? O, minsan, kapag introvert ka, gusto mo nang ibaon yung ulo mo sa sa lupa kapag nangyayari yun sa iyo, no? Tsaka minsan, nakakaubos din ng social battery. Hindi ko alam kung bakit may nakikipag-date ng dahil sa influensya at gusto lang sumikat, no? So ayun, ang natutunan natin for today ay ang word na throning. Ayan, na kung saan ito raw yung mga tao na nakikipag-date para lang sa cloud. Cloud chaser. Ay nako, anyway, mga pangga, bago tayo magpaalam, no? Quick shoutout muna sa mga pangga natin dyan sa comment section. Hello kay Juan Miguel, sabi niya Sugar Sweet by Mariah Carey. Ayan, I'm so sorry. Bawal po tayo mag-play ng request. Pagalitan po ako ni Papa Jackson. Mabait pa naman ako na na empleyado, di ba? Yan, hello din kay Tasha Valdez. Sabi niya, good morning baby Toby. Naiba na pala time slot ni Lee Min Ho. Ano ba? Oo, naiba na ang time slot ko. O, kasi nga naman, pinagsama na kami ni DJ Lindsay ngayon. Kaso nga lang sadly, si DJ Lindsay ay may sakit. Oo, iniwan kagad ako. Yan mo. Feeling ko, no, bukas, babalik na naman siya. And at the same time, may libre akong kape sa kanya. Hello sa DJ Lindsay, magpagaling ka, di ba? Hello din naman kay Patricia Asargon. Sabi niya, advance happy birthday to our dear Ninong Aidel Razon. We love you so much. We hope you love your new Louis Vuitton sneakers and bag. Wow, LV
Sana all may LV. Pero okay lang yan, no? At least hindi naman yan galing sa kaban ng bayan. Diba? Galing yan sa paghihirap. No? Ay, nako. Hello din naman kay Leah Bautista. Sabi niya, good morning, baby Toby. Birth month mo na. Oo nga eh. Siyong 19 days to go. Birthday ko na. Tatanda na naman ako. Ba naman yan? Hello din naman kay Elizabeth Corpus. Good morning po. Kay Brian Ferry San Miguel, Doktor. Sabi pa, shoutout listening from Bangkok, Thailand. Sawadee ka. Hello. Kamusta naman kayo dyan? At bala ko nga ba na pumunta rin ng Thailand, no? Basta makapag-ipon. Sabi naman ni Nashrin, ikaw maglilihim ng liham. Ay, hindi po. Wala na po palang lihim ng liham ngayon. Bago na, abangan nyo. At the same time, mamaya, no, mga pangga, meron tayo ngayong bagong programa, bagong segment sa aming programa na kung saan tatawagin natin siyang Shoutout to my ex. Yan, sasabugan natin yan ng shotgun mamaya. Kaya naman tumutok lang dito sa estasyong same, pero we are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo Energy!